Cavite at sa Bataan, yun na halos na po, yun, may nagdeklara na ng state of calamity sila eh. So yan po ang ating storya, mga kapuso, tungkol po dito sa ating binabantayan na langis. So nasa linya na po natin si Rear Admiral Armand Balilo, spokesperson ng Philippine Coast Guard. Rear Admiral Balilo, magandang umaga po. Hello. Hello, magandang umaga po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Kukuha lang po kami ng paglilinaw. Saan na po ba nakarating po yung oil spill? Yung pinangangambahang baka nakarating na po ng Metro Manila, nangyari na po ba yun? Nangyayari na po ba? Wala pa dito sa Metro Manila base doon sa mga report na natatanggap natin. Yung sa Cavite po, doon po nakita natin na mayroong oil na tumagas. Pero ito po yung mga oil na taunang tumagas noong mga unang araw. Pero dahil po sa naniniwala tayo na wala nang tumatagas ngayon doon sa MT Terra Nova sapagkat naselyohan naman po ito. At sa ilang pong air sortie o inspection, kasama na po yung pag-inspect din na sa pamamagitan ng barko ay oil sheen na lang po yung nakikita. At sa report din po nung salvage operator ay seepage na lang po yung tumatagas dun sa Terra Nova. Opo. Admiral, pag sinabi mong oil sheen manipis po yun, pwede bang mag-evaporate po yun ng basta-basta? Oo. Oil sheen na lamang po. Nag-evaporate na po yan sa alon at sa init ng araw. Opo. So, kailangan pa ho ba natin na lagyan ng mga oil spill boom, yung mga dalampasigan kung saan pwedeng pumunta po yung oil sheen, Admiral? Dapat po maganda sapagkat hindi pa po natin natatanggal yung oil doon sa Terra Nova. At tinitignan po natin na dapat ay hindi tayo magpakakampante rito pagkat magiging matahimik lang ang pag-iisip natin once na nasaipo na ito at wala na pong oil dun sa ilalim ng tangke niya, dun sa tangke niya mismo. Opo. Ano po ang nagiging dahilan? Mayroon daw kailangan palitan. Kailangan daw palitan ng bakal ang canvas na pinangtapal sa mga balbula ng barko doon sa Terra Nova, Admiral. Oo, kahapon pinatawag ni Admiral Gabano sa isang pulong yung salvage operator at tinanong din namin kung ano pang nag-hamper dito sa siphoning operations. Paliwanag po ng mga marine engineers at mga naval architects, kinonsider po nila yung edad ng barko na 22 years old na at kailangang dahan-dahanin yung operation na gagawin nila. Ang unang dapat gawin ay ipalitan yung mga special canvas na pinantapal doon sa mga valves at papalitan to ng metal cap, no? Ang problema, itong metal caps na to ay ipuproduce pa ng within 1 week. Wow. Tapos sa 1 week uli, kung paano ito ilalagay uli ng mga divers. Pag nalagay na to within 2 weeks, ang sabi sa amin ay doon lamang nila pwedeng galawin yung barko. Pag ganun, may avoid yung risk na pagka ginalaw yung barko ay mabuksan yung mga valve niya at tumapon yung... So, kahit paano po yung canvas na nakalagay dyan, nakakapigil naman pero hindi 100% kaya kailangan palitan. Oo, pagka nilagyan ng panghigop yung barko, no, na galing sa taas, baka po maapektuhan yung kanyang yung mga valve niya at hindi tumagal at mabutas. Opo. Kaya po papalitan ng metal cap. Alam mo, Melo, tinatanong nga namin kung bakit hindi kagad metal cap yung nilagay sa salvage operators right from the start. Yun ang sinasabi nila, yun ang available na method at saka available na resources nung nagkaroon ng leak. Kaya ang inisip nila kagad ay immediately yun ang solusyon. Pero ngayon dahil ito'y magkakaroon ng cycle ng operation, ang kanila pong priority yung magiging stability ng barko once na nag-commence yung operation. Ayun. So, 1 week po yung mangyayari. Ilang linggo talaga natin nakikita na masusolve natin ang problemang ito, Admiral? Hindi ko masabi sa'yo, Melo. Ang nakasalalay lahat ay doon sa operation ng mga nung salvage operators, no? So, kami naman po sa Coast Guard ay kasama nyo kami na
samitiin na mapadali ito at mawala na yung panganib ng oil spill, tsaka yung agam-agam na mga kababayan natin at makabalik tayo doon sa normal na pamumuhay, lalo na po yung mga mangingisda. In the meantime, Admiral, kung canvas ang nakalagay dyan sa ngayon, tumatagas pa rin po yan. Baka pag available na po yung metal tapping kung tawagin, baka ubos na, baka nakakalat na ng gusto yung langis po, Admiral. Hindi na po siya tumatagas. Nakalagay po yung mga special canvas na pinangtakip po doon sa mga valvula at wala na pong sa nakikita sa po yan. So ito pong mga nakakalat ngayon, ito po yung unang tumagas, hindi na po ito yung nanggagaling sa ngayon sa ilalim. Opo, wala na po kaming nakikitang tagas doon sa ground zero. Ang tingin po namin, ito yung mga langis na nauna pa, na noon ay nabot ng 14 kilometers yung haba, baka nag-disperse siya at napadpad sa bayan ng Cavite. Ano po ba talaga, ang sabi ng mga taga-Bataan, sila talaga yata yung masyadong naapektuhan dito, Bataan po, Admiral, hindi katulad sa Cavite. Ano po ba ang sitwasyon? Ang tingin ko, mga patches of oil din yung mga na napapadpad sa mga baybayin ng Bataan, no? Hindi sa lahat ng area ay meron. Pero alam mo kasi, ang effect sa psychological, yung psychological effect nito sa mga tao talagang dahil andyan pa yung Terra Nova at merong pantanang panganib, merong takot eh. Kaya nga yun yung tinatry nating i-avoid at kailangan ng susi lang dito talaga ay matanggal itong mga barko, no? Hindi lang isa, 3 barko na nandito sa bayan ng Bataan. Okay. So yung senaryo na mapapadpad sa Maynila, sa Metro Manila po, nandun pa rin po yun. Malaki pa rin ang posibilidad. Oo. Pagka ho talagang worst scenario po, pagka talagang nag-leak itong Terra Nova, ay aabutin po itong buong Manila Bay. Manila, Bulacan, Pampanga, pati itong Cavite, at baka lumabas pa ho ito papuntang Batangas. Naku po, opo. Sa ngayon, Terra Nova pa lang yon. May 2 pa pala. Sa ngayon po, mas nakaka-contribute ba ng gusto yung 2 pa na barko dyan? Hindi naman. Itong Bradley, diesel ito, Melo, no? Ginagawa namin ng paraan to na hindi tumagas kahit na siya ay diesel. At nandun yung mga tauhan natin na naglagay po ng oil spill boom at kausap na po ng incident commander ni Commander Encina, yung may-ari nito. At nagkasubmit sila ng salvage plan dahil hazard to navigation. Yung isa, yung Mirola, may langis ito pero hindi masyadong marami. Kaya lang, hindi natin mayaalis talaga na makaka-apekto ito sa baybayan ng Maribeles. So, napakalapit eh. So, ang gawa natin, habang wala pa yung salvage operator, minamano-mano natin kolektahin yung langis na nakakalat doon sa loob ng barko. Iniisip natin, yun ang tumatagas, no? Hindi rin ito masyadong marami, Melo, no? Kukunti lang naman yung langis ito, pero hindi natin isinasantabi na makaka-apekto rin talaga ito sa mga baybayin ng Bataan. Opo. Admiral, hindi ko alam kung ito po'y saklaw pa ninyo, pero meron na ho ba kayo nababalitaan na nagbibigyan na ng tulong itong mga may-ari po ng mga barko na ito dito sa mga mangingisda, sa mga tao dyan sa baybayin po, para kahit paano po makatulong do sa epekto sa kanila, sa kanilang kabuhayan, Admiral? Wala pa akong narinig na report, Melo, tungkol sa ganyan, no? Pero mabuti sana kung merong mga pagkilos para matulungan yung mga kababayan nating apektado dito sa oil spill, lalo na po yung mga mangisda. Opo. Sige po, Admiral, kami po yung makikibalita uli sa inyo at sana sa sunod na pag-usap po natin ay hindi na po ganyan at hindi na lumala ang sitwasyon. Ano po. Magandang umaga po. Salamat po sa inyo. Ay, salamat, Melo. Salamat po sa pagkakataon mo sa pagpaliwanag. Opo. Rear Admiral Arman Balilo, spokesperson ng Philippine Coast Guard.